Hello mga Lods, for today's video mag-DIY tayo kung paano magpalit ng window switch sa driver side. Ito. Ang modelo nga pala ng kotse is Hyundai Accent 2018 CRDI model, sedan. So yan, kung mapapansin nyo dito sa video, tinetesting namin yung before. Ayun, naibababas siya pero hindi may taas. Dito sa driver side lang naibababa siya pero hindi may taas. So ang problema nito is ito lang switch na to, kasi lahat ng switch na yan nagana. Dito nagana siya. Ang problema ay yung switch sa driver side. So ito, yung mga tools na kailangan natin for this DIY is ito, flat screwdriver na positive, tapos yung maliit na flat screw para pang sikwat nitong mga clips or covers nitong interior nitong ating door panel. So yan, may cover yan, tapos ilalim yan may dalawang screws. Dito sa Hyundai Accent meron lang siyang 2 Phillips screws na tatanggalin. So yan. Then the rest is mga clips sa side. So yan, first is unscrew lang natin to, yung nasa door handle or door handle nya. Yan. So fast forward ko na lang yung video ng pag unscrew. And so after nyo man-screw yung mga Phillips screws, dito sa ilalim meron siyang parang may uka. Dito natin gagamitin yung flat screw. Tapos ayan, ihilahin lang natin papunta sa atin yung door panel, interior panel. Tapos yung mga clips sa gilid, gentle lang yung paghila. And then dito, pwede natin siyang hilahin papunta sa atin yung yung black na plastic. Yan. So dito tinanggal ko muna yung door handle, yan. Then nahirapan ako dito tanggal ng clips. At the same time napansin ko na sumasabit sa taas yung doon sa door pillar ba yun, yung tapat ng side mirror. So ang ginawa ko doon is tinanggal ko na lang din. Wala siyang screw. Isisikwatin mo lang din siya kahit yung flat screw. Yan, after mo, yan, ginagawa ko ngayon. Tinatanggal ko yung door pillar ata tawag yan. Meron din siyang switch pero hindi naman nakatouch doon sa tatanggalin nating plastic. Ayan, nagpatak pa nga. And then dito hihilahin mo siya pataas. Nakahook lang yung taas na yan dun sa pinaka door. So dito naman mayroong isang clip na mahirap siya tanggalin, hindi matanggal. So ang ginawa ko, iniwas ko na lang yung clip dun sa kung saan siya nakasabit dun sa door trim or ang tawag ba dyan, yung plastic na itim. So yan, natanggal na natin. Tapos meron ditong dalawang socket, bunutin lang natin. So, press mo lang yung clip para hindi siya mag-lock. Then, hilahin mo. Yan. So, dito nahirapan ako kasi one hand lang gamit ko. May hawak akong camera. So, buti na lang nandyan yung biyanan ko. Hinawakan niya yung camera. Tapos, ayan, natanggal na natin yung interior ng door natin.
Ito ang itsura niya. So may plastic, medyo madumi. Yan. So yan, dito chinek ko yung socket kung magkaiba ba siya. So kahit hindi tayo maging mindful sa pag insert ng socket kasi magkaiba naman siya. So hindi tayo magkakamali. Tapos ito naman yung bagong switch nabili online. So, ito is na lang, aftermarket. Hindi siya original part ng Hyundai. Hindi siya OEM na parts ng Hyundai. So ito, mamaya ikalasin natin yung original na nasa interior ng ating pintuan, tapos i-compare natin. So ito, bali yung nag-hold lang doon sa switch natin is 4 na Phillips screws. So yan, lahat ng sulok meron siyang maliliit na Phillips screws. So unscrew lang natin yan gamit yung positive natin na screwdriver. Nakapin lang po yung push pin. Yan. So kaya meron yan yung purpose ng maliit kasi sasabit siya dito sa bandang baba ng door interior. Pero napansin ko mahirap siya gamitin, so nagtiyaga na lang din ako dun sa mahaba na screwdriver. Dahil pwede naman siya iiwas dito sa taas, sa baba ng door trim. I-password ko na lang ulit yung pag-unscrew ng mga Phillips screws. So ito na yung dalawa nating switch. So yung original, yung luma nating switch is ito nasa left side, tapos itong sa right side naman yung new na aftermarket na switch. So dito makikita natin yung pinagkaiba. So itong aftermarket is alatang plastic siya na parang mahuna, more madaling masira. Low quality lang yung pagka-plastic niya. Pero yung buttons naman pag kinilik mo is yan. Okay naman. So ang problema nitong switch natin na original is ito yung passenger side niya sa front is hindi na bumabalik yung switch pagka pinindot. So yan, kaya ito try natin i-fit yung aftermarket na switch. So yan, swak naman siya. So ayan. So but bago natin siya i-fit or i-screw, i-test muna natin sa socket kung gumagana ba yung switch, kung wala bang problema yung switch. So dito try natin i-plug yung socket sa aftermarket, then try natin kung gagana. So malaga i-test muna natin yung mga nabibili natin online bago natin i-fix, kasi hindi natin sure kung gumagana ba o hindi. So dito na-plug ko na dito. So try natin i-on yung accessory ng kotse. So yan, yung susi ko is niwanan ko dito nasa bulsa ko pala. Yan. So on lang natin yung kahit accessory lang. Yan, naka-on na yung accessory. Then try natin yung aftermarket na switch. Yan. So dito na first try ko is ayaw bumaba nung driver side. Gumagana yung central lock, tsaka yung pag-lock ng windows, at tsaka yung mga windows na nasa likod. Ang problema niya is yung driver side, hindi siya bumababa.
So dito pa lang malalaman natin or nalaman natin na defective yung switch na nabili. So yan, nakailang ulit ako nito, itinry ko siya, yung dating switch at saka yung bago, switch ko siya sa socket, pero na-confirm ko na talagang sira yung aftermarket. So dito kasi sa luma nating switch, ito, gumagana naman yung driver side niya eh. Yun yung mahalaga sa luma natin. Kasi yung other Windows naman, may kanya-kanya naman siyang switch na gumagana. So hindi siya totally problema. Ang pinaka-problema natin is kung hindi maibaba yung driver side, which is yun yung problema ng aftermarket na switch. Kaya dito, ibinalik ko na lang yung lumang switch natin. Kasi mas mahirap kung yung driver side natin yung hindi mabuksan. So dito, chinek ko yung mga, kung gumagana pa rin ba yung mga central lock, yung power window, power mirrors, side mirrors. So gumagana naman. Itong switch nga pala na aftermarket is kasama nung nabili namin tong sasakyan. So possible baka kaya hindi siya naikabit or hindi na lang na-try ikabit nung past na owner, kaya hindi na nalaman na defective pala. So plan namin is umorder na lang ulit ng mas quality na switch, then saka ulit palitan.